May nag-alok daw kay Batangas, 1st District Representative Leandro Leviste na dagdagan ng bilyong pisong pondo ang classrooms ng kanyang distrito. Ang kapalit wag lang daw siyang magsalita tungkol dito. Bukod dyan, may nilinaw din ang kongresista sa inilabas na dokumento ng DPWH. Para sa iba pang detalye, nasa linya ng telepono si Marian Enriquez. Marian, sino at paano daw ba ginawa itong pag-aalok kay Congressman Leviste? Yes, Ruth, bago nga yan, kanina sa isang press con, sinabi niya na nanindigan itong si Batangas Representative Leandro Leviste na totoo yung dokumentong inilabas niya sa social media. Ito raw yung mga dokumentong iniwan umano ng yumaong DPWH Undersecretary na si Catalina Cabral. Paglilinaw rin niya, walang irregular per se sa mga inilabas niyang datos mula sa DPWH. Para sa kongresista, nakababahala at dapat busisiin ng Independent Commission for Infrastructure at Ombudsman ang prioritization o kung magkano ang halagang inilalaan na project sa kada distrito. Diit niya, dapat may equation. Kapansin-pansin daw kasi na may maliliit na distrito pero malaki yung nakukuhang infra projects. Pero meron ding malalaking distrito pero maliit nga lang yung nakukuhang alokasyon. Pakinggan natin itong pahayag ni Batangas Representative Leandro Leviste. What are the anomalies in this list? It is the basis for the ICI and the Ombudsman to connect proponents to projects and investigate if there are transactions that result in the budget insertion turning into a contract awarded to a contractor. Paglilinaw lang, Ruth, hindi nangangahulugan na ang mga kongresistang nakalista sa nasabing dokumento ay sangkot sa anomalya. Dahil mandato naman daw ng mga kongresista na magpanukala ng mga proyekto sa kanilang distrito. Nilinaw din ni Congressman Leviste na hindi para sa mga proponents ang budget na ito, kundi para sa mga proyekto. Nauna nang sinabi ni Leviste na may mga miyembro rin ng gabinete na nasa Cabral files at nagpropose ng mga proyekto. Ang palasyo naman, sasagot lang daw sa mga dokumentong authenticated ng DPWH. Pero kung hindi ito beberipikahin ng ahensya, chismis lang daw ito. Bukod nga sa inilabas na dokumento na ikwento ni Leviste na sa kasagsagan ng kanyang press con sa Kamara noon pang Oktubre, may tumawag sa kanyang high-ranking official mula sa DPWH. Hindi niya yan pinangalanan. Pero ibinunyag niya kanina na inalok daw siya na dadagdagan nga yung kanyang pondo para sa classroom sa kanyang distrito. Ang kapalit, wag lang daw siya magsalita. Hindi raw siya pumayag, pero sa kabila niyan, nadagdagan pa rin daw yung kanyang pondo o yung budget nga sa aabot daw sa higit 2 bilyong piso. Pero nang matanong kung hindi ba bribery itong maituturing, ito ang sagot ni Congressman Leviste. I've been arguing we should redo the whole DPWH budget system at tinawagan ako para sabihin yung para sa distrito ko, ibibigay nila. Huwag ko lang guluhin yung DPWH budget system sa buong bansa. And then what did you do po, sir? Did you give in? Isn't that a bribe? Exactly, and that's why tuloy-tuloy akong nagka-question pa sa DPWH budget system sa buong bansa. At yung matatamaan dito, yung mga lugar na maraming parking ng mga contractors. Yan muna ang latest sa Kamara. Balik sa'yo, Ruth. Yan po ang Express Report ni Marian Enriquez. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.